107.7 Energy FM Kalibo. Okay, mga kasimano ay kita sa office aton nga hepe at madalag MPS no si Police Captain Jason Makugi aton nga aktibo nga COP sa madalag MPS ag syempre mangayo mga nakita dugang nga information sa natabo nga incident ka BE no o kagabi bali accomplishment actually ng ating madalag MPS. Sir, konting background muna sir sa nag-transpire kagabi at saka sa ang area po. Sige po. Again po, good afternoon po sa ating mga tagapanood doon. Bali, kagabi po at around 9:12 PM habang isinasagawa po natin yung ating regular checkpoint, meron po tayong na-plug down na isang motorcycle. On board nga po itong suspect po natin. And sa atin pong pag-intercept sa kanya, so nakita kasi natin na parang itong tao ay uneasy, hindi siya mapakali, okay. Parang uncomfortable siya, parang may tinatago siya dito sa kanyang bewang. And parang habang kinakausap mo, may nararamdaman, parang kikita ko na ninenervyos siya. And yung action niya parang suspicious. So, ang ginawa natin, sinabihan natin siya na baka kung pwede, itaas mo yung iyong jacket, yung damit. And tinaas naman niya yung kanyang damit. Ngayon, dun sa, kasi naka-t-shirt kasi siya na manipis, iniwan niya yung t-shirt at inalalayan niya ng kamay niya dito sa baba ng abdomen niya. Nakita natin na may nakabukol yun sa kanyang bewang na parang ugis nga na firearm. And tinanong natin siya kung ano yung nakabukol sa kanyang bewang. Ang sabi naman itong suspect natin, "Sir, may dala akong gamit, sir." Okay. Dati akong kapitan ng ganitong barangay dito sa Madalag, sir. Okay. So yun ang dahilan kaya tinawag natin yung ating investigator at sinabihan natin siya na itaas niya yung kanyang damit. Pagtaas nga niya, nakita namin na yun nga, in plain view na sir. In plain view, nakasukbit sa bewang niya yung caliber 45 na firearms. Okay. Ngayon paglabas natin ng baril, tinanggal natin yung magazine and tiningnan natin yung laman ng chamber niya. And yun nga, nakita natin na may chamber load yun, nakaload yung kanyang firearm. And dun sa magazine, nakita natin na merong 6 na live bullet. Okay. So, tinanong natin kung meron ba siyang mga pertinent documents or licenses, firearm license, to bear firearms. Kasi nga, pumilik ganban ngayon. And sabi niya, wala daw lisensya yung kanyang baril. Okay. And yun nga ang dahilan, kaya inilagay natin siya under arrest na. Okay. Konting background sir sa story, no? Habang nag-checkpoint kayo, nakita niya ninyo siya habang papalapit. Diba sir? Yes sir, yes sir. While conducting regular checkpoint sir, papalapit siya sa amin, galing siya dito sa poblasyon, palabas ng barangay Paningayan o Sitio Dagitan, barangay Paningayan dito sa amin. So yun nga, dahil nagkakandak tayo ng checkpoint, hinarang natin siya at pinausap. At yun nga, nakita natin na uneasy yung tao. Okay, okay. Yun sir, upon seeing the person, wala ba kayong napansin maliban mo sa sinasabi mo na parang uneasy, a certain distance parang may plano na mag-escape, parang gano'n, wala naman sir. Nagtuloy-tuloy lang siya, no? Opo, yun kasi kung checkpoint natin, may mga security po tayo. Kung bumalik man siya, haharap ko siya ng ating security. Okay. So, parang ano na rin to kumbaga, kung halimbawa na hindi natin napansin na something meron sa bewang niya, malamang naka-diretso rin siya, no? Opo. Kasi we understand, alam naman natin kasi yung sistema pag nagkakanta tayo ng checkpoint, especially kung mga sasakyan, roll down window lang, parang ganon. Okay. Buti naman nag-cooperate siya, sir, para habang nagko-comply siya, wala ba siyang medyo kayo na hinalang kilos na parang akbang lalaban? Wala naman? Parang ang napansin ko, parang naiiyak siya nung time na yun. And
ano naman siya, nag-comply naman siya dun sa... Comply naman siya. Hindi na siya lumaban. Ayan. Dating kapitan sa isang barangay dito. Opo, dahil kapitan siya sa isang... Oo, sige sir. So, after all, din na naman natin babanggitin yung kanyang pangalan. We would like to check some background sa suspect na to, sir. Ilang taon siya? Nga? Sa ngayon po, 36 years. 36. Okay. So, what will be the disposition sa armas and then sa persona na to, sir? Sa ngayon po, nasa custody po ng ating madalag PNP yung ating suspect. Opo. At sa ngayong araw po, inihanda na po natin yung mga documents for filing ng inquest po. Oo, makakahabol ngayong araw ng Webes? Yes, sir. Ayun, okay. Pilitin po ng ating investigators. Opo, so importante, ano? May sinabi ba siya, sir, kung bakit nagdala siya ng baril at saan kaya sa pupunta? Ayun nga, tinanong ko siya bakit meron siyang dalang firearm. Sabi niya sa akin, protection daw niya sa sarili niya. Okay. At pupunta lang daw naman siya sa barangay Palingayan. Okay. Ayun ang sabi niya sa akin. Sige. Sir, paalala natin siguro kasi may mga kababayan tayo, ito nga, sampol na tong si ex-kapitan na parang hindi naman siya nilalahat, parang china-challenge siguro at saka kahit aware naman na maselan yung panahon na to, kumilik gunban pa yung siniseryoso natin ngayon na i-implement. Baka may nakikinig, manunood at posible mag-react na halimbawa, no? On and off lang naman yung mga checkpoints natin. Pero hindi nila alam, seryoso tayo sir sa kampanya to. Sige sir, paalala po natin. Yes sir, again, nananawagan po tayo on behalf sa Madalag PNP. Nananawagan po tayo sa mga kababayan natin dito sa Madalag na sa ngayon po ay panahon ng eleksyon at meron po tayong ipinapatupad na pumilig gun ban. Pinapaalala po namin sa inyo na ang atin pong firearm, kahit na po yan ay lisensyado, meron kayong permit to carry outside of residence. Kung wala po tayong authority to bear firearms from the COMELEC, ipinagbabawal po yan na ilabas ng inyong mga bahay po o tahanan. Ayan, oo. Sige sir, hopefully wala nang maulit dito na ganitong eksena sa bayan ho natin. Maraming salamat po sir, mabuhay po ang Madalag MPS. Thank you. Yes sir, thank you sir.